Magandang araw po mga kabayan, mga subscriber ko at mga viewers ko. Nandito po tayo ngayon sa Bapas Farm. Ito po at sinubukan na po natin yung ating ginawang patubig na 2 kaligay at isang makina lang ang umihila. Ayan po, pagmasdan ninyo, napakaganda po at lakas ng mga tubig na lumalabas sa kanilang mga kaligay. Inilusog po namin itong kahapon itong ating kinumbert na bagong patubig. Isang makina at 2 kaligay po ang hinihila niya. Kaya po naka-menos tayo sa konsumo ng diesel. Ayan po, pagmasdan ninyo, napakalakas po nila. Ayan o, 2 kaligay po yan. 2 po yung tumutulong tubig. Ayan po. Kinumbert po natin yan. Kasi po karamihan, isang makina at isang kaligay lang. Ngayon po, ayan, ginawa ko 2 kaligay at isang makina lang ang umihila. Napakagaan lang po hilahin yan. Ang makina po nito ay R180 lang po na China na pinahila ko rito. Kayang-kaya naman po niya, tingnan mo, pero ang lakas po. Nakaminor pa po yan. O, kaya napakaganda po ng ating naisipan na to. Na magagamit natin dito sa ating farm. Shout out po sa mga magsasaka. Kung po kayo ay may mga kaligay na 2 at may isa kayong makina, ipa-convert po ninyo sa 2 kaligay at isang makina lang umihila. At least po nakakatipid kayo sa konsumo ng diesel. Ayan po, nakikita nyo, 2 kaligay po ang tumutulo dyan. Kaya po itong farm natin, itong Bapas Farm, sandali lang po patubigan yan. Maghapon lang po patutubigan yan. Bali po ang lumalabas na tubig dyan, 2 litres. Bali po 16 na po yung tubo na lumalabas na tubig niyan. Kaya po sobrang lakas po. Kaya po hindi naman po tayo kukonsumong malaki ngayon. Yan po kasi ang nagiging uso dito sa amin, sa Tarlac. Yung kaligay po, 2 kaligay at isang makina lang umihila. Shoutout po sa mga magsasaka. Gayahin po ninyo to para makatipid kayo sa konsumo sa diesel. Lalo po ngayon, hindi po namumura ang diesel. Tumataas pa po. Mamumura man ay sentimo lang. Pero pag tumaas, doble-doble po. Kaya yan po, gayahin po ninyo ang aking naisipan na gawin 2 kaligay at isang makina lang ang umihila. At the same time po, ito, yung ating mga manggahan po, malalaki na yung mga bulaklak, pero hindi po nagkasabay-sabay na lumabas ang bulaklak. Pero okay po, ayan o. At yung palay po natin, malalaki na. Di po ba yung huling vlog natin, manggahan sa ilalim ay palayan. Ayan po, malalaki na po yung palay natin, ayan. Kailan lang po yan, pero ayan po, nagbubuntis na. Bumibilog na po yung yung katawan. Ayan po yung fish pan natin. Malalim na rin po yung tubig. Dati po diyan kami kumukuha ng tubig sa fish pan, pero ngayon po dito sa maliit na irrigation. Dito po namin nilagay yung patubig natin na 2 kaligay. Sa mga magsasaka po diyan, gayahin po ninyo itong aking naisipan na ginawang 2 kaligay at isang makina lang po ang umihila. Malaki po matitipid natin sa diesel, sa konsumo. Hindi po ba karamihan, isang makina, isang kaligay lang. Pero ito po iba, 2 kaligay at isang makina lang ang umihila. Tingnan po ninyo, lakas-lakas. Ikinabit lang po namin yan kahapon. Namin ikinabit yan. Yun nga pong palayan na yan mahigit 2 hektarya po yan natubigan po. Nagsimula kami ng alas 3 ng hapon na pinaandar yan. Tapos pinatay po mga bandang alas 6 na ng gabi. At natubigan na po lahat.
Ayan na po yung ating update po tayo sa ating manggahan. Ayan po. Halos lahat po ay may bulaklak na. Ayan po. Mas maganda po yung bulaklak niya ngayon kaysa nung nakarang taon ng ating manggahan. Shoutout mo nga po pala sa mga viewers ko, sa mga subscriber ko. Sana po wag kayong magsawang sumuporta sa aking channel, Bapas Farm Nelson. Maganda po yung ating palay ngayon. Ayan, makikita ninyo. Kaya nga po, every other day po ang pagpapatubig. Nalalakasan na po ako sa konsumo at saka mahal na po yung diesel. Kaya ayan po, naisipan ko pong gumawa ng 2 kaligay. Isang makina lang umihila. Isang makina lang umihila at isang konsumo lang po. Ayan po ang tubig, ang lakas-lakas oh. Diyan po ako kumukuha ng tubig sa maliit na irrigation na yan. Ayan po, marami po ang tubig. Kaya siguro kahit na umani na tayo dito, marami pa rin tubig na magagamit dyan sa maliit na irrigation na yan. Ayan po, nakita nyo 2 kaligay ang ginamit ko. Ayan naman po yung fish pan natin. Malalim na po ulit yung yung tubig. Dahil lumaki nga yung tubig ng irrigation na maliit na yan, pinapasukan namin ng tubig. Kaya yan po, malalim na naman ang ating fish pan. Kaya po kung halimbawang wala ng tubig yung irrigation na maliit na yan, pwede na naman po tayong kumuha ng tubig dyan sa fish pan. Ayan po yung isa kong makina. Nakahanda po sa fish pan. Ayan po, nakaabang siya lagi. Mag-harvest po tayo ng isda natin sa mga last week po ng Disyembre. Yung pong hito natin at saka yung tilapia natin. Ayan naman po yung palayan natin na pinatutubigan ngayon. Malalaki na po, di ba? Yung huling upload po natin na video malilit pa yan. Pero ngayon malalaki na. Tingnan po ninyo, ayan oh. Ayan po yung maliit na irrigation, punong-puno ng tubig na naman. Diyan lang po ako kumukuha ng source of water na pinagpapatubig natin dito sa ating palayan. Ayan po, tingnan po naman ninyo ang lakas ng ating bombang patubig na 2 kaligay. Ayan po, di po ba? Tinesting ko nga lang po ito dahil nga mga luma itong ating mga kaligay. Ang nilagay ko lang muna ng mga palm belt ay tigisa muna. Pero tigalawa po yan. Kukumpletuhin na po natin yan dahil nasubukan na natin at ayos na at napatulo na natin ng maganda. Ayan, tigisang palm belt lang muna po ang ating kinabit. Dapat po yan talagang tigalawa. Yan, lakas po. Ayan o, yung makina ko pong R180 na made in China at saka matagal na yan. Yan po ang pinahihila ko ngayon. Ayan po yung natin palay kalalaki na. Nagbubuntis na po. Kasi po yan, nung December 3, 2 months na po yan, buhat nung pinula. Kasi po ako nagbibilang ako sa edad ng palay. Kapag yung date na pinula mo, yun na po yung starting na magbibilang ka ng paggulang ng palay. Yung pong tanda ng palay.
Halimbawa po yan, pinunla ko po yan ng October 3. O, no, de po nung December 3, 2 buwan siya. Kaya po, kasalukuyan na pong bumibilog yung katawan ng palay. Kaya po nila naglilihi na, nagbubuntis na. Bibilang ka pa po ng mga isang buwan pa bago matapos ang Disyembre, nakasapaw na lahat yan. Kaya ani po tayo February. Ganyan po yung calculation natin sa tanda ng palay. Ayan po yung manggahan natin, yung mga bulaklak nila, nakikita po ba ninyo? Halos po lahat ng mga puno ng ating manggahan ay may bulaklak na. O, yung iba po, talagang sumisirot pa lang. Ibig sabihin ay naglalabas pa ng mga panibagong bulaklak. Hindi po nagkasabay-sabay yung paglabas ng bulaklak. Kaya may pahabol po. Pero pagdating po ng ng pitasan, magkakasabay-sabay din po yan. Ayan po. Kaya mas maganda po ang pagkaka-spray po ng potassium ngayon dito sa ating manggahan. Halos nagbulaklak po sila lahat. Yan pong 55 na puno ng mangga natin, maganda po ang bulaklak ngayon kaysa nung nakaraang taon. Kundi lang po sana nangamatay ang puno ng mangga natin, pinatanim ko yan 150 puno. Dahil matagal na po yan, siguro may 15 years na yan. Hindi ako nagkakamali, 15 years na yung ating manggahan. Sa mga nagdaang mga bagyo ay nangamatay po, kaya ang natira na lang ay 55. Halos 100 po ang nangamatay. Pero sa ko po ngayon, talagang nandito na ako, talagang ngayon lang po napapakinabangan tong ating mga puno ng mangga. Last year po, ayan, nakinabang na po ako dyan. Talagang mas malaki pa po ang kita ko sa mga mangga kaysa sa palayan ko. Ayan po. Di po ba yung huli kong ang upload na video, ang title nun ay Manggahan sa ilalim ay palayan. Sa ilalim ng puno ay palayan. Ayan po, nakikita ninyo. Kaya po itong palay natin, naani po tayo mga first week of February. Ito namang mangga natin, second week of March, ang ani po natin sa mga mangga natin na yan. Kahapon po, yun, kinasa namin yung ikinabit namin yung bombang patubig na doble kaligay, at ngayon naman pong araw na to ay nagpa-spray ulit tayo ng mangga. Itong ating pong manggahan ay tatlo na pong ma-spray ngayon yan. Gawa po ng nag-uulan dito sa lugar namin, kaya po kailangan agapan mo ng spray. Kasi po ang mangga pag naulan ay kinabukasan kailangan mag-spray ka. Dahil nga po yung mga insekto dyan po namumugat. At dyan sila nagbabahay. Basta't naulan na ng puno ng mangga. Kaya ayan po, nagpa-spray po ako. Siya nga po pala sa may mga manggahan. Ang in-spray ko pong insecticide ay Uploud. Uploud po. A-P-L-A-U-D. Uploud. Ayan po yung nag-i-spray ko, ayan. Ang ginagamit ko pong spray ay power spray.
Kawasaki, tsaka yung makina niya Robin. Yung pong gamot na upload, dahil may sobra pa po kami ng Brodan nung nakarang pag-spray namin, yung pangalawang spray, ngayon po ginamit pa rin namin yun. Hinaluan po namin yung upload ng Brodan. Ayan po yung bulaklak ko, nakikita po ninyo. Yung pong mga malalaking bulaklak na yan, nauna pong umusbong. At yung pong mga ibang sanga ngayon, ngayon palang umusbong. Ayan po kaya naman pag yung manggahan ay ang ilalim may palayan. Ayan o, kapag nag-i-spray, ini-spray na rin po yung palay. Ayan po siya o, yung nag-i-spray natin. Malakas po yung power spray natin. Hanggang sa taas, inaano niya. O, ayan po. Inasiwas din niya yung sprayer sa palay para ma-sprayan na rin. Wala pong nasasayang na na gamot, insecticide. O, pag yung in-spray po niya sa palay, siyempre lilipad yan, lilipad rin ng hangin, ma-spray na po yung yung palayan. Ayan po, ganyan po siya mag-spray. Ang kaya naman po ngayon, pati sa baba, may mga bulaklak, kaya po siguro, pag lumaki yung mga bunga niyan, magtutukod po tayo sa mga sanga. Kung di po tayo magtutukod, sasayad sa lupa, yung bunga ng mangga pag nagsipaglaki. Nagsimula po kami nag-spray ngayong araw na to, mga after lunch na po, kasi po nagkaroon ng problema yung sprayer natin, yung makina, yung Robin. Naghalo po yung naghalo po yung langis at saka yung yung gasolina, nag-overflow, kaya bumaba po dun sa pondo ng langis. Ayan po, ganyan lang po mag-spray ng mangga. Kailangan po, pag yung malawak yung manggahan mo ganyan, at marami po may sarili kang power spray para hindi ka na naghihiram. Nung nakaraang taon po kasi, pinakontrata ko yung mga manggahan na yan ng 60-40. Nakita ko po ang galawan, mas kikita ka kung ikaw na lang magpapaspray. Kaya nga lang po, mas magastos pala. Magastos po pala yung mga gamot na ginagamit. Pero, masusulit mo naman, sabi nung nag-i-spray. Kasi po, nung nakaraang taon, maganda nga yung kita, pa ako niloko pa ako nung yung nangontrata. Hindi niya sinabi yung totoong napagbilhan sa mangga. Kaya po naisipan ko na bumili na lang ng sprayer, ng power spray, at mag-ano na lang ako ng mag-spray, umupa na lang. Ayan po yung sprayer ko, yung power spray ko. Kailangan pag may power spray ka, may drum ka. Kasi po dyan ginagamit yung mga drum, ay yung dyan nilalagay yung mga insecticide, yung tubig. Ayan po yung aking power spray. Ang tatak po niya Kawasaki at saka makina niya Robin. Hindi naman po brand new kung binili yan, second hand lang. Yung power spray kong yan. Ayan po yung palayan natin, maganda na rin. Kaya sana po umani tayo ng marami dito sa palayan natin. Marami po salamat sa mga subscriber ko at sa mga viewers ko. Sana po lagi mag-iingat
At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa akin channel. God bless po.